Hi po! Una po ay congratulations sa pagtapos ninyo ng first part nitong course na ito, which is about product analysis. Ngayon ay pag nakakita kayo ng product sa Amazon, alam nyo na kung ano yung mga iba't ibang dapat ninyong tingnan para malaman nyo kung profitable ba yung product, kung consistently selling ba, at kung safe ba para sa inyo or sa client nyo na ibenta siya sa Amazon. Ngayon po, kung kayo naman yung tipong in-skip nyo muna yung product analysis para mapunta dito sa part na ito, dito sa product research part, so I would suggest po na bumalik muna kayo sa umpisa, tapos panoorin nyo muna lahat yung product analysis. Kahit na po veteran na kayo na VA or veteran product researcher na kayo, baka meron pa rin po kayong mapulot dyan sa mga section sa itaas. So please panoorin nyo muna yun para pagka naghanap na tayo ng product ngayon, madali na sa inyong spot kung ano yung mga dapat nyong skip na products at kung ano yung mga dapat ninyong lalo pang bigyan ng attention at bigyan ng konting time para tignan pang mabuti. Kasi ang process ay maghahanap muna tayo ng products, tapos i-analyze natin sila kung dapat ba nating skip yung product or does it warrant more analysis. 'Di ba? So, yun ang kailangan natin gawin ngayong product research. So, mahalaga po na tignan nyo muna yung umpisa. Ngayon, throughout this second half ng course, so minsan gagamitin ko yung terms na product research, product sourcing, minsan sasabihin ko lang na sourcing or pag naghahanap kayo ng product. So, just know po na iisa lang lahat yung terms na iyon. So, pag sinabi kong sourcing, so yun, product research pa rin yun, iisa lang. And nga pala, welcome pala dito sa second half, which would be the product sourcing part ng course. So ngayon, matututo na kayo kung paano maghanap ng products and syempre, matututo na rin kayo ng iba't ibang mga techniques para gawin yon. At siya nga pala, bago ko makalimutan, welcome po pala sa second half ng ating course. So kanina ay product analysis tayo, ngayon ay puro na tayo product research or product sourcing, kung saan tuturuan ko kayo ng iba't ibang ways kung paano maghanap ng mga products. Tapos, tuturo ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat nyong unang spot para malaman nyo kung does this product need deeper analysis or dapat ba pakawalan ko na lang kasi sayang lang yung oras ko dyan. So, kasi syempre, habang nagpa-product research ka, di ba, kailangan mabilisan kasi nga online arbitrage ito. So, dapat hanap ka lang ng hanap ng products. Ang gusto po natin sa online arbitrage ay mabilisan tayong makapag-process ng mga products. Kasi siguro mga 1 out of 100 siguro or maybe lower, mga 1 in 200, 300 products, yung mga magiging profitable na makikita natin sa ating search. So marami talaga tayong titingnan mga products bago tayo makahanap ng paisa-isa na mga maayos na pwede nating ibenta sa store natin or para sa mga clients natin. Lalo na at manual ang ginagamit nating method. So time consuming po talaga ito. So ang mas mahalaga ay makita natin yung mga products ng mabilisan. Tapos from there, from within the first 3 or 5 seconds at most, ma-determine natin kung profitable ba itong product na to or kung may potential ba itong product na to, dapat ko bang bigyan to ng further na analysis, mag-spend ba ako further ng oras dito at effort para tignan, or kung dapat ko bang skip na itong product na to kasi masasayang lang yung oras ko dyan. So, yun ang una kong ituturo sa inyo, yung VI, okay? Ituturo ko lang sa inyo at first glance kung ano yung mga dapat ninyong tignan pagdating sa pag-product research ninyo. So, para mas maintindihan nyo, punta muna tayo sa screen ko at kumuha tayo ng mga examples, okay? So, eto tayo sa screen ko at unang gusto kong puntahan ninyo ay yung Keepa.com. Tapos, ang gusto kong tignan nyo rito ay yung data, tapos yung category 3. So, dito sa category 3, makikita nyo na naka-split yung mga iba't ibang mga categories, diba? Ito yung mga main categories. Remember, diba, yung mga sales rank ng mga products ay naka-base dun sa kanilang main category. So, pag clinic mo itong mga to, makikita mo yung mga subcategory kung ano yung mga nasa ilalim nila. Pero, for now, dito muna tayo mag-pay attention kasi main category sales rank lang naman yung nagmamatter. Tapos gusto ko, tignan nyo tong area na to, itong highest root category sales rank na sinasabi. So, ibig sabihin, kunyari yan, kung itong books yung tinitignan natin dito, so yung pinakamataas na sales rank niya ay 25 million. So, 25 million, 30,526. So, dito naman, kunyari sa electronics, makikita natin na yung highest sales rank niya ay 31,139,496. Ngayon, minsan, merong mga clients na sasabihin sa inyo na please find me the top 5% of the category, parang ganon. O kaya please find me the top 10%, top 1%, top 2%, mga ganyan. So, ganito siya kunin. And ako, personally lang, okay, ang re-recommend ko lang sa inyo sa ngayon ay hanapin nyo yung top 1%.
na mga product sa kada category. Okay, so, eventually, kung gusto niya na low-hanging fruit, ako kasi minsan mahilig ako sa ganon, minsan tinitignan ko yung top 5%, pero madalang, okay? Nagpo-focus ako kadalasan sa top 1% ng kada category. So, ano ibig ko sabihin? Ganito yung gagawin natin. So, kung dito sa electronics, kunyari, ay may 31,139,496. So, yan yung parang pinaka-total number of products niya. At least yan yung mga may sales rank pa. So, ano yung 1% niyan? Para makuha yon, ilalabas ko yung calculator dito. Tapos, ito siya, 31,139,000, okay? 31,139,496. Tapos times 1%. So sasabihin ko na 311,000, okay? So yan yung maximum na hanap ko dito sa electronics category. Ngayon, kunyari sa baby products, okay? Baby products ay 4,181,423. So 4,181,423, okay? So times 1%. So kapag ang tinitingnan ko ay baby products, ang maximum na sales rank na titingnan ko ay nasa 42,000. And remember, manual sourcing ito. So kailangan mong alamin yung 1% or kung target nyo ay 2%, 3%, 4%, 5%. So ganyan din yung process, ibahin mo lang syempre, i-multiply mo na percent. Pero dahil manual ito, so ang mahalaga nga kasi, tingnan mo yung mga sales rank ng mga products kaagad ng mabilisan, para alam mo kaagad kung i-skip mo sila o hindi. So, yan yung first criteria. So, ako, again, personally, ang gusto ko ay top 1% ng mga products. Minsan, pumupunta ako hanggang 5%. So, maging komportable kayo na lumayo hanggang 5%, minsan 10% pa. Okay lang yan, okay? Tapos, ang next ko na gusto nyong tignan or kunin ay yung DS Amazon Quick View. So, punta tayo sa amazon.com. Ayan. 'Di ba? Tapos pina-install ko sa inyo yung DS Amazon Quick View, 'di ba? So, pipili ako ng category, sandali, tingnan lang natin. Hindi pa ito yung mismong sourcing pero may gusto lang ako ipakita sa inyo. So, kunyari yung baby kanina, 'di ba? Doon tayo sa baby. Ayan, baby. So, ayan. So, dito sa mga 'to, gusto kong tignan ninyo yung price, dapat at least mga $20 pataas. Ngayon, sinasabi ko lang na $20 pataas yung tignan nyo. Kasi ang target ROI and net profit ko, personally, ako lang as a VA, as someone na nag-manage ng store ng iba, ang target ko para sa kanila ay $3 na net profit and 30% minimum ROI. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kada binebenta namin na products, kada product na hinahanap ko, na binibigay ko sa kliyente ko, minimum dapat ay 30% yung ROI, tapos minimum na $3 yung net profit. Para kasi sa akin, sa experience ko, mas madali siyang makuha sa mga products na price $20 and above. Ngayon, bumababa ako doon, yes. Minsan, umaabot ako sa mga $15 products, ganyan. Minsan, nasa $12 pa. Pero kasi, mas madali na kung magfo-focus na lang tayo sa $20 and above. So, as you go here, okay, so, pagka nagtingin kayong ganyan, so, tingnan nyo na kaagad yung price kung $20 and above siya. Ngayon, kung gusto nyo ng 15, fine, okay lang. Kung gusto nyo ng 10, okay lang. Okay, sinasabi ko lang na yung sa akin ay $20 and above. Para mabilisan tayong makapag-tingin ng products dito, i-determine nyo na kung ano yung sa inyo. $15, $20, higher, pwede rin. Basta kung ano yung minimum na yun, lahat lang yung mga pasok sa $20 or kung ano man yung price na gusto mo, yun lang yung papansinin mo, i-ignore mo na yung iba. Tapos, ang next natin ay syempre titingnan din natin yung kanyang sales rank nga. Kaya nga ginawa natin yung kanina, di ba? So yung sales rank na target natin kunyari sa baby, kung maalala ko ng mabuti ay parang 42,000 yata yon. So anything dito sa DS Amazon Quick View, pag nakita ko na above 42,000 yung sales rank niya, i-skip ko na kaagad. Kunyari ito, okay, pasok to sa 42,000, di ba? Kunyari ito, 1,039, abot ba niya or mas mababa ba siya sa 42,000? Yes. Then pwede ko siyang tignan. Tapos, is this $20 and above? Yes, 'di ba? So ayan, nakita nyo. Tapos, another thing na gusto kong tignan ninyo ay ito, yung sold by na yan. So 'di ba, iiwasan natin dapat yung mga products sold by Amazon. So depende 'yon. Tignan niyo kung lalo kung VA kayo, meron yung mga kliyente na malakas ang loob na okay lang na sabayan ng Amazon.
Pero for the most part, hindi ko nare-recommend na sabayan natin ng Amazon. Personally, pag nakita kong sold by Amazon dito, ini-skip ko na. O kaya nga hanapin ko lang ay yung mga FBA sellers. So kung meron ako nakitang Amazon dyan, so skip ko na. Okay, nakita niya, sold by Amazon, sold by Amazon, sold by Amazon, sold by Amazon. So i-skip ko na kaagad yung mga yan. Hanapin ko yung mga yung mga bagay na parang FBA. So, tingnan lang natin sa bandang huli. Okay, papalitan ko yung page nito sandali. Tingnan natin yung page 25. Meron naman na siguro tayong makikita dyan ng mga sold by FBA sellers para lang makita nyo kung ano yung itsura. So, ayan, sold by Amazon pa rin yan. Hintayin natin, okay? So, mukhang puro Amazon yata ito, Pero, tingnan natin, okay? Hintayin lang natin. Hanggang page 45 naman ito. So, gusto ko lang may makita tayo na gano'n, na red. Hindi sold by Amazon. Ayun, dito. Pag nakita nyo, yung FBA seller na yan, so okay siya. Pero dapat 3 and above, di ba? Kung maalala nyo sa mga early lessons kanina, yung mga less than 3 kung minsan, ay pwedeng private label sila or exclusive na wholesale seller. So, gusto natin na makita dito initially ay 3 FBA sellers and above. So, tandaan nyo titignan natin, sales rank. Okay, so baby products ito, di ba? So, ang minimum natin ay 42,000. So, skip na natin to, di ba? Skip na yan. Pero, pasok ito rin, skip na siya pala. I mean, 1 FBA seller lang. So, gusto natin ay 3 FBA sellers. Tapos, gusto rin natin ng $20 and above. So, skip na yan, automatic. So, tignan nyo lang na ganyan, skip na. Ngayon, pwede bang maging profitable yan? Pwede bang na-skip natin yung magandang product? Pwede. Pwede, it can happen. Pero in the overall scheme of things kasi, mas gusto natin na as much as possible, daanan na lang natin yung mga yan ng ganyan. Okay? Tapos yung mga pasok sa criteria natin, yun na lang itignan natin. Kunyari, punta tayo sa page, siguro mga page 35, ganyan. Tignan lang natin, okay? So, kunyari yan, gusto ko na mabilisan ko lang natitignan to mga to at hindi na ako magsasayang ng oras. So, another filter na, ito lang, based lang sa experience ko, hindi ko standard na ginagawa to. Pero kung minsan, tinitignan ko yung mga reviews din, dapat below 1,000 yung reviews. Based lang kasi sa experience ko, lahat ng halos ng mga binebenta ng mga OA sellers, under 1,000 yung reviews. Pansinin lang ninyo, kung season kayo na OA seller, na online arbitrage seller, o kaya season kayo na OAVA, tignan nyo lahat ng mga binebenta ng mga nagiging clients nyo, madalang dyan yung super dami ang reviews. 'Di ba? Meron yung mga syempre, meron yung mga ganyan, pero karamihan nun parang yung mga reviews nila under 1,000, 'di ba? Pero hindi ko to laging ginagawa. Okay, minsan lang pag frustrated ako or talagang gusto ko na mag-skip yan, ginagawa ko yun. So, pwede nyo tingnan yon. So, dito pa lang, makikita nyo na marami na tayong may skip. Hindi na tayo magsasayang ng oras na buksan yung mga products isa-isa. So, yan muna yung gusto kong tandaan ninyo dahil meron na kayong DS Amazon Quick View, meron na kayong Kipa dapat at this point. So, dapat alam nyo ng computein yan. So, tuwing pupunta kayo sa isang department, so, computein nyo na yung top 1% niya or top 2% kung ano man yung gusto nyong minimum sales rank. Tapos, yun nga, tingnan nyo na yung mga, yung number of FBA sellers, ganyan, yung prices nila, para skip na natin kaagad yung hindi pasado dun sa initial criteria na yon, di ba? Pampadali ng trabaho, di ba? Kaysa yung, para titignan natin isa-isa na ganito na, ito kaya, ano kaya to, ito kaya, ano kaya to, ito kaya, ano kaya to. Tapos, another thing pala to skip is itong sponsored products, okay? Pag nakita nyo na sponsored, hayaan nyo na yan kahit gaano pa kaganda. Ibig sabihin, ina-advertise yan. At ibig sabihin, either private label yan or yung brand or wholesale exclusive. Okay, so skip na natin yan. So yun muna, ito yung initial filtering natin pagdating sa lahat ng mga ito. Sa lahat ng mga ituturo ko sa inyong technique. So, more or less dadaan tayo sa ganyan. So, tandaan nyo na yung mga initial filters na yan. Again, to sum it up, ang ating initial filter ay number 1, yung price. Kailangan $20 and above. Ngayon, pwede nyo siyang i-adjust kung gusto nyo. Just determine yung minimum price na gusto ninyo. Yung next na filter natin ay yung sales rank na top 1% ng kanyang main category. Ngayon, pwede nyo gawing hanggang 10% yan, bahala kayo. Basta just determine it at the start. And yung next natin ay kung sold siya ng 3 FBA sellers and above. Tapos, yung fourth natin ay optional at yon ay 1,000 reviews and below. At yan po ang ating initial filter. Ngayon, alam na natin ng mabilisan kung ano yung mga dapat nating skip at kung ano yung mga dapat nating paglaanan pa ng more analysis. Maraming salamat po and I will see you next video.